Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, no? This is the Sabbath day of the Lord. This is a set-apart day na pinagkaloob niya sa atin. At ngayon, ako'y nagagalak, no, na tayo'y nag-gather together upang sambahin siya, makapag-focus na pakinggan ang kanyang salita, kung anong gustong ituro sa atin ng Panginoon. At higit sa lahat, binigyan tayo ng opportunity na sambahin siya. Before tayo dadako doon sa ating pagsamba, we will have first our Bible class. At ngayon, nag-break muna tayo doon sa series natin sa Attributes of God. This is an isolated lecture. This is called Serving Christ with Our Gifts. So before we begin, let us go to the Lord in prayer. Our Father in heaven, you are the most generous being, Panginoon. Out of your great love and out of your sovereign mercy, kami, Lord, ay naging recipient sa lahat ng mga pagpapala na hindi kami karapat-dapat tumanggap. At ang iyong generosity ay ipinakita mo perfectly sa pagbigay mo ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Kung wala si Kristo, kung walang Kristong binigay, Lord, para kami maligtas, wala kami ngayon dito. Wala kami at hindi kami sumasamba sa iyo. Pero dahil ikaw ay napaka-benevolent na Diyos, napaka-mapagbigay, kaya kami andito ngayon at dala namin ang aming damdamin, ang aming sarili na may pagpakumbaba sa iyo at may lalim na pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Nawa, Lord, sa aming Bible class na ito, bigyan niyo kami ng puso na makikinig at tutugon sa bagay na gusto mong ituro sa amin. I-guide mo po ang iglesia ng PRBC na matutunan ang iyong salita at pa-apply ito, Lord, para sa further edification. Gamitin mo itong teaching na ito, itong simpleng lecture na ito, Panginoon, para magbigay sa amin ng encouragement na iserve ka sa mga gifts na pinagkaloob mo, sapagkat ikaw ay nag-serve din sa amin at ikay karapat-dapat sa aming serbisyo. This we pray, we thank you, in Jesus' name, amen. Siguro marami sa atin ay matagal nang familiar, no, sa mga spiritual gifts, right? Siguro marami sa atin na galing sa mga Pentecostal churches or other evangelical churches that seems to highlight spiritual gifts, no? Kaya ang mga Reform tuloy, dahil nanggagaling sila doon sa mga may extreme view about sa spiritual gifts, marami sa mga Reform, hindi na tuloy nila binibigyan ng diin, no, ang gifts or mga spiritual gifts. Kasi na-misrepresent ito ng ibang panig ng mga evangelical. So ngayon, pag-aaralan po natin siya sa simpleng paraan itong mga gifts na pinagkaloob ng Panginoon. So, to start, posibleng sa isang iglesia, mayroong mga kalalakihan o kababaihan na miyembro ng iglesia na pinagkalooban ng Diyos ng mga spiritual na kaloob or spiritual gifts, no? Subalit, ang mga ito ay nananatiling hindi nagagamit at hindi man lang kinikilala, no? So possible 'yon na mayroon kayong natatagong gift ang bawat isa, since lahat ng mga Kristiyano binigyan ng spiritual na kaloob. Pero possible na sa isang church hindi 'yun nakita, hindi na recognize, no, ang mga gifts na 'yun at hindi din na exercise. Okay? And possible reason is, here's the problem. May mga tinatawag na opportunity problems, no? Possible ang isang lokal na iglesia, hindi siya nagbibigay ng
opportunity for gifted members to exercise their gifts. For example, meron palang isang member dito sa church na matagal na siyang member at may gift pala siya sa preaching. No? May gift siya sa preaching, may gift siya sa teaching, pero dahil walang opportunity na mapakinggan siya ng mga miyembro, no? Walang opportunity na pwede siyang mag-devotion, pwede siyang magturo or something like that. Kaya yung gift niya hindi nakikita, no? At hindi rin siya nagagamit kasi wala ngang opportunity. So ang mga gifts, maraming klaseng gifts, no? Magbigay tayo ng classification later on. So possible yan yung problema sa mga iglesia, no? Possible na may opportunity problems. So meron ding ibang iglesia na may mga opportunity problems talaga. Kaya marami ang nare-recognize na may gift sa pagsasalita. Maraming nasisend na magiging preacher sa ibang mga churches at maraming nasisend na mga pastor. Because their church opens opportunity for those people na that they will discover na meron palang mga spiritual na kaloob. Okay? Another problem is what we call unexpressed needs, no? So posible na ang church hindi siya vocal about the need to have men or women na mag-participate sa ministry. Kaya meron sanang gustong mag-participate, no? Kaso parang hindi naman sila nangangailangan yata, no? Nakaramdam siguro lang ang iba na parang ang church hindi naman nangangailangan yata ng worker dito na department, or for example, gusto siyang tumulong sa media. Okay? May alam siya sa mga media or media related or sa evangelism. Pero since parang ang church wala namang desire or hindi vocal na may need dito, so kaya possible din na hindi din na yung mga gifts, no? Hindi siya na-express. Number 3, possible na meron ding unrealistic expectations, no? Which means that the church masyadong mataas yung standards, no, on ministry workers, leaving them fearful to get involved. For example, mataas masyado yung qualification nila sa pastor, no? Na parang yung qualification nila, kaya wala na sa scripture, wala na sa biblical qualification, pero naka-built in sa culture ng church na ganito dapat kataas yung pastor natin, dapat edukado, nakatapos ng mga PhD, we don't know, no? So ngayon, ang mga members na kung titingnan mo sa Biblia, qualified naman talaga sila, no, sa qualification ng Diyos. Since nakikita niya sa culture ng iglesia na parang ang taas ng standard nila, so hindi natuloy siya mag-express ng kanyang desire, right? Possible yun na nangyayari sa isang church. Or for example, sa diaconal, no? Gustong mag-deacon, pero beyond na sa qualifications ng Bible, ang standard ng church. So problematic yun, mga kapatid, no? Kaya hindi siya napipili, hindi nakikita yung mga worthy na mga servant, na mga ministry workers sana ng Diyos. Meron ding iba na lack of training. Okay? Dahil ang church, wala siyang equipping sa mga men. Okay? So yung mga men na meron sanang gift na kailangan lang i-develop, hindi na-develop. Right? Kasi walang training. Walang ministry na exclusive sa men na ititrain sila sa mga bagay related sa ministry. At dahil walang opportunity to be trained, to be equipped, kaya nanatili silang dormant sa iglesia na nagstay lang sila doon sa church, makikinig lang sila ng sermon, no? Pero wala silang special training na ginagawa or equipping the men. So dito pa lang sa mga problema, no, na makikita na natin kung ano pala dapat nating gawin, no? Para hindi mapigilan na yung mga gifted na mga brothers or sisters, no, ay ma-express nila yung kanilang gift. Okay?
Ano bang sabi ng Bible about sa gift natin, no? Sabi dito sa Ephesians 4:8, mga kapatid, therefore it says, when He ascended on high, nung nag-ascend daw si Kristo doon sa langit, He led a host of captives. No? Dinala niya yung mga captive doon sa langit. And after He ascended there, He gave gifts to men. Nagbigay siya ng mga gifts, spiritual gifts, no? Sa kontekstong ito yung mga office, no? Pero marami pang mga gifts aside sa office. He gave the apostles, no, sa pinaka simula ng church, no, sa foundational era ng church, nagbigay siya, nag-gift siya ng mga apostles para i-build yung pundasyon ng iglesia, followed by mga prophets, no? Nga may mga gifts din na magpropesiya. Or next, evangelist, di ba? Mga ebanghilista. Yung mga member ng church, ng iglesia, na may heart doon sa mga lost people. Gift yon ng Diyos, no? Na binigay. Kung meron kang deep desire to be evangelist, gift yan ng Diyos na binigay sa iyo. Kung kasapi ka ng iglesia, regalo yan ng Diyos para sa iyo na pwede mong gamitin sa iglesia. The other are shepherds, no? May gift siya sa pag-preach, pag-exposit ng mga text, pag-aaral ng Biblia, malalim siya sa theology. Kasi kailangan din sa preacher na hindi lang siya marunong ng application. Dapat pinakamahalaga, meron siyang deeper na kaalaman sa theology para ang church hindi niya malid doon sa heretical na mga pagtuturo. Kaya required sa mga preachers, no, na master yung systematic theology. So mayroong mga members sa church siguro na may deep desire sa mga bagay na ito, na nag-aaral talaga sila sa exposition, sa theology, may gifts sila, no? Ang iba, kailangan palang i-develop, okay? But others, meron ding mga gifted brethren, sabi ng mga particular Baptist, na mga marunong talaga sila magturo. Kumbaga, ang gift nila hindi sa preaching. Yung gift nila nandun sa teaching. Kaya sila yung mga tao na pwede nating i-assign sa church na mag-Bible class. Okay? May mga ganon na mga gift ang Diyos, no, na pinagkaloob. So ano bang purpose nun? Anong purpose? Bakit nagbigay ang Diyos ng mga kaloob na ganito? And the answer to that is to equip. Yung word na to equip, no? That's an infinitive verb, no? Implying na purpose para i-equip ang mga saints for the work of ministry. So, ito palang mga gifted brethren, ini-equip nila yung bawat membro ng church, bawat kasapi ng iglesia for the work of ministry. Ganon sila kahalaga. And for building up the body of Christ. So yung pag-build up sa body of Christ, pag-stabilize, pag-edify, pagpapalakas nito, nagpapalakas ito sa pamamagitan ng mga paggamit ng mga gifts o mga kaloob na binigay ni Kristo sa bawat isang mananampalataya. Okay? So that's the main point that we're saying here, na ang ikatitibay ng iglesia, totoo yun na, ang ikakatibay ng iglesia, yung sound preaching, yung gospel preaching, yung proper administration ng sacrament. But aside from that, ito ding paggamit ng mga gifts para sa iglesia, nagpapatibay din ito ng church, no? Ang ikatitibay ng iglesia ay nagaganap sa pamamagitan ng malayang paggamit ng mga espiritual na kaloob, ng mga tapat at mga hinubog na mga kaanib ng katawan ni Kristo para pagsilbihan ng bawat isa o para mag-serve sa bawat isa. So hindi naman bagong convert ka, no? Hindi naman pwede na isalang agad natin sa teaching, no? It's unwise, no? Pag for example, bagong
convert ka pa. So dapat din nahubog siya, no? Nahubog ang isang miyembro at napatunayan niya yung kanyang katapatan, no? Hindi naman mataas sobrang na level na kailangan nating i-demand. Pag nakita natin siya generally na siya ay faithful at saka na-equip siya in a right measure, pwede siyang pwede siyang magamit ng iglesia para sa kakatibay po ng church. If sasaraduhan po ng iglesia yung opportunity, si Brother Jesse lang marunong mag-preach, si ano lang ang marunong mag-diaconal, no? Hindi po siya titibay ang iglesia. Okay? So para sa ikakatibay, marami siguro sa atin dito na hindi pa alam ano kayang gift, no, na dinesign ako ng Diyos para sa pagpapatibay ng church sa PRBC. No? It's something that you can ask about yourself. Whatever that gift is, if you discover it, use it for the edification of the church. So, ano ba yung mga spiritual gifts, no? Nabanggit natin kanina mga kaloob, no? Mga spiritual na kaloob. Ano ba sila? Ang sagot dito, ang mga spiritual na kaloob ay mga kakayahang biyayang ipinagkaloob, or these are gracious abilities. Ito yung mga abilities na ipinagkaloob ni Kristo. So nung naligtas ka mga kapatid, nung na-convert ka, na-regenerate ka, kasabay sa pagbigay sa iyo ng saving graces, ito ding gracious abilities. Ito ding mga gifts. Binigyan ka din ng gift ni Kristo na magamit mo para sa body as a collective whole. Okay? So, ipinagkaloob ni Kristo sa bawat mananampalataya. So, hindi sila lang yata may gift eh. You know? Kasi we tend to think na kung preacher, deacon, or sila lang yung may gift sa church, sa kingdom, kami wala kaming gift. Hindi po yun totoo, no? Bawat isa sa atin, merong natatanging gift na pinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. It could be good encourager ka sa church, no? Pwede yun, no? Nasa Bible yun, no? It could be na good financial supporter ka sa iglesia para magamit sa kanyang ministry. That could be it, no? It could be magaling ka sa mag-counsel sa mga na-encounter na mga may depression, merong anxiety. Gift pa din yun, mga kapatid, no? Ng iglesia, sa iglesia. Ipinagkaloob ni Kristo sa bawat mananampalataya para sa pagpapatibay, paglilingkod, at pangangalaga sa kanyang iglesia. So ang Diyos, si Kristo, paano ba niya inaalagaan ang iglesia? Inaalagaan niya by means of giving gift sa mga miyembro upang sila magpalakas sa isa't isa. No? Ang walis na kaysa isang stick ng mas strong siya pag mag-isang siya na walis, 'di ba? Parang ganoon din ang church. We are members not only of one body, but we are members of one another. Kumbaga meron tayong interdependence. So kumbaga sa katawan, sabi ni Pablo, ang mata may sarili siyang function, right? Ang kamay may sariling function. Pero hindi pwedeng sabihin ng mata na I don't need the hand. Even the hand cannot say I don't need the feet, I don't need the eyes. You need one another. So tayo dito sa PRBC, meron kayong gift na kailangan ng isa't isa. Meron kayong gift na each or one of you need. Okay? So, bawat isa sa inyo may halaga sa church, mga kapatid. And I hope ma-discover natin yan. No? Kayong hindi pa nyo na-discover, ano kayang gift ko? Sana ma-discover yan, no? At ma-recognize ng church. So, yun po yung spiritual gifts. No? So, maraming gifts sa Bible. No? Mayroong tinatawag na foundational establishing gifts, no? Itong foundational gifts, ito yung mga spiritual gifts na pansamantalang kaloob na binigay ng Diyos noong panahong
itinatag pa lang yung iglesia upang maitatag at mapatunayan ang apostolikang iglesia. So, itong mga foundational gifts, kagaya ng office. Di ba may apostle dati, right? So, God gave gift of apostle, meron ding prophet, no? Prophetic office. Pero, ang tanong, nagko-continue ba yun? Meron pa ba tayong mga apostol sa panahon ngayon? Wala, right? May propeta ba tayo na alam ko sa 2030, mayroong mga mangyayaring may magaganap na malaking milagro, may malaking revival. Meron bang ganon? Wala, no? Because those gifts, yung mga office ng gifts na yon, dinesign siya ng Diyos sa pagtayo ng pundasyon, no? Foundation of the church. Let's say, ito yung church, ito yung building ng church, no? Nung unang era, ito pang pagtayo ng pundasyon. Okay? And during that time, ang mga kaloob ng Diyos are apostles and prophets. Kaya ang church natin, iniugat natin lagi sa foundation. We are an apostolic church. Di ba? Sinasabi natin, no? Kasi, nanggagaling tayo sa pinakauna, sa foundational establishing. Kaya hindi na siya functional ngayon kasi ang purpose niya doon lang sa paglay ng foundation sa church. Okay? Kaya wala na tayong mga apostles and prophets sa time natin ngayon. So, these are foundational gifts, no? Number 2, meron ding tinatawag na extraordinary gifts. Siguro nababasa nyo sa Book of Acts. Bakit kaya nila mag-resurrect ng patay? Tayo hindi. Bakit wala tayong gift na ganito, no? Bakit wala tayong tongues? Kasi doon sa time nila, doon sa time ng Pentecost, ang Pentecost is nangyayari Sunday, right? 50th day. During sa time ng Pentecost, mayroong mga iba't ibang foreign people from different countries and different tongues na nagagather dong time na yon. So there is a certain miracle na yung tongues, na yung mga tao na mga Hudyo or mga tao na hindi Hudyo, bigla silang nagsalita ng mga lingwahe na from other countries, no? Na hindi nila lingwahe pero known siya na tongue pero from other countries na other languages. Paano nangyayari 'yon, no? Miracle 'yon, 'di ba? Ng Diyos. Meron dong healing din, merong tongues, pero napapansin natin later na itong mga extraordinary gifts parang nawala siya bigla. Kasi si Pablo nung nagkasakit si Timothy, hindi na sinabi ni Pablo, "Hey Timothy, mag-approach ka kay Brother Francis, kay siya faith healer dyan sa church ninyo." Hindi, di ba? Tapos maraming time na nagkasakit yung mga kasama ni Pablo, wala nang faith healer. Wala nang mga miraculous healing na nangyayari. Right? Kasi yung mga extraordinary gifts na yon ay applicable, temporary lang siya na gifts. Just as yung foundational gifts, temporary lang siya, yung paglay ng foundation. So yung mga milagrong yan, yung mga miracles, healing, tongues, resurrection, di ba? Yung hindi namamatay, yung naka-walk sa tubig and whatnot. So, yung mga ganong mga gifts, dinisenyo lang din siya, temporary. Nung hindi pa nasulat po yung Bible. Nung wala pang Bible, for example, ikay karpentero, let's say kay fisherman, sasabihin mo na, this is the truth, this is the gospel. Sasabihin nila. Sino nagpadala sa'yo? Sino nag-appoint sa'yo? Di ba? From which authority did you come from your teaching? Did you get from your teaching? Wala. But once they can perform miracle, na-authenticate nila na ang kanilang mga pinipreach galing sa Diyos. Kaya malinaw yan sa Hebrews chapter 4 na ang gospel
before, no, accompanied by miracles, signs, and wonders. No? Malinaw yan sa Hebrews 4. Pero nung nabuo na yung Bible, mga kapatid, no, ay sulat na yung Word of God, yung mga extraordinary gifts cease to exist anymore. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan i-authenticate ang salita ng Diyos. Kasi Biblia na yan. Self-authenticating na ang Biblia. Wala nang kailangang milagro na gagawin, no, para maniwala ka sa message ng Bible. Pero Brother Jess, wala na ba talagang miracles? Kahit anong extraordinary miracles? May promise ng mga milagro, no? Sa Biblia. Pero ang mababasa natin sa Biblia na gagawa ng milagro sa hinaharap, si Satanas yon, no? At saka ang Antichrist. Kaya nilang magpaulan ng apoy, kaya nilang gumawa ng mga milagro to deceive the people. Okay? So yan yung, kaya wag tayong maghahanap ng mga extraordinary gifts, no? Pero meron ding time talaga na sa mga, pansin mo yung mga cultic religion, for example, kina Kibuloy, no? Sa Davao, di ba? Yung panyo ni Kuya Kibuloy, anong ginawa niya? Pinunas niya sa kanyang yung sipon niya, ginanon pa niya. Tinapon niya doon sa maraming mga tao doon sa Davao. I think it was on April yun nangyari. And the people, nag-agawan sila doon sa towel ni Kibuloy at pinunas nila sa buong katawan nila, no? Kasi this is miraculous, no? Kasi they're looking for the extraordinary gifts. Little did they know, hindi na po siya functional sa time natin ngayon. Kasi self-authenticating na po yung Biblia. Nabuo na po yung Biblia. Kaya sabi sa 1 Corinthians 13, whether gifts, it shall cease. Diba? So even ang mga spiritual gifts, nagsicease siya. No? So yan, nagsicease na din yan. No? Kaya si Pablo, hindi na niya kayang mag-resurrect sa at the end of the book of Acts, hindi na niya kayang mag-heal. Ine-require na niya si Timothy na uminom ka ng konting alak para yung solusyonan yung ubo mo. So pansin nyo, di ba? In Timothy, so hindi siya forever, no? Pero Brother Jess, paano kung naka-experience talaga ako na may milagro talaga? I can even say na posible na naka-experience ka talaga ng miraculous gift talaga na nasaksihan mo. Pero alam niyo ba mga kapatid, pwede din yung miraculous gift i-allow ng Diyos na mangyari na makakita ka talaga para all the more ma-deceive ka. God sends strong delusion. Kasi ayaw mong maniwala sa Bible, gusto mong maniwala sa mga milagro, i-allow ni Lord. Sige, I will let you experience miracle para all the more kang maniwala doon sa maling katuruan. Kasi pag may milagro, people would easily believe, right? So, yun yung problem. So, pero normatively, hindi na talaga siya applicable. Pero ang tanong, kaya ba? Wala na bang kapangyarihan ng Diyos na maggawa ng extraordinary gifts like cancer na heal? Posible pa din mga kapatid, no? Posible pa din na may ganong miracle na mangyayari. Pero huwag natin siyang gawing regular or normative. Okay? Anytime God can act to give that extraordinary miracle. Ito yung para sa atin. Ordinary gifts, no? So yan yung gifts na continuing. Hindi siya temporary. Patuloy siyang applicable, operative sa church age, mga kapatid, no? These are spiritual gifts that remain ongoing in our present time. At ang purpose ng mga gifts na ito is for the edification of and protection of the church. So kumbaga, itong mga kaloob ng ordinary gifts, hindi siya intended na para sa individual mo lang nakapakanan. May spiritual gifts ako for myself. Para sa sarili ko. Hindi, no? Yung ordinary gifts na yan, dinesign yan para sa collective body. Okay?
So, tapos, ano sabi dito? Kaya sabi dito na, for example, teaching, yung pagtuturo, no? Until now, continuing pa din siya, right? Teaching, what else? Yung kagaya ng sa pastoral, di ba? Teaching, you also have pag financial support, pagiging sa mga evangelist, serving in the church, teachers, acts of mercies, yung meron kang na naaawa ka sa mga, for example, merong mga members doon na yung pinagdadaanan na malaking problema. Merong mga gifted brethren talaga na magaling sila mag-handle. Pupunta sila doon, bibisita sila. Meron ding iba na ang kanilang gift is para sa physical na convenience ng church, no? Kagaya ng kakarpintero, no? I-fix natin yung building natin. Or meron ding iba na naglilinis ng church. Pero regardless kung anong way ng pag-serve mo, you are serving Christ, no? You are not lesser than the one who teaches. You are not lesser than the one who preaches. All of you are employees in the kingdom. At ang inyong ginawa, iba-iba kayo ng function, but you're doing one single work. Collective ang inyong ginagawa. Iba't iba ang function. May nagpipreach, may tumutulong sa physical na aspect, diaconal, di ba? So ngayon, continuing yun. Yung pag-serve in the church, yung pag-teach, acts of mercy, etc. So, mahalaga siya mga kapatid. No? Ang punto dito, first, the point here is that yamang ang mga spiritual na kaloob ay patuloy pa ring umiiral sa kasalukuyan, nararapat na suriin, tuklasin, kilalanin ng iglesia ang mga kaloob ng bawat kaanib upang magamit ang mga ito sa kapakanan ng katawan ni Kristo. Okay? We should assess, we should recognize the gift that each one of us have. So tingnan natin yung mga katotohanan about spiritual gifts. Ito ay hindi sa akin. No? Ito galing sa libro ni Curtis Thomas, Life in the Body of Christ. I-expound ko lang, dinagdagan ko lang ng konti. Okay? So let's give credit to whom credit is due. So, first, sabi niya, by grace, dinistribute daw ni Kristo yung kanyang pakaloob sa lahat ng membro ng iglesia. No? Yun yung nakikita natin kanina. He gave gifts to men. Ito yung men dito, representative to sa babae at lalaki. Baka sasabihin, ang patriarchal naman ng puro men lang pala yan. Wala namang women dyan no? So if that would be the reasoning, all men have sinned and come short from the glory of God. Lalaki lang ba nagkasala? No, lahat, babae at lalaki. So, representative yan sa men and women. So, bawat isa, mapababae ka at lalaki ka, may gift ka. Okay? Hindi lang yung pastoral at diaconal. No? Lalaki lang talaga doon. Yung mga pag-lead. No? So, another truth is that each believer has been given one or more gifts. Mayroong iba na isa lang talaga yung gift niya. No? May measure kasi ang Diyos na nagkakaloob. Sovereign din siya No, kagabi na pag-usapan natin yung sovereignty ni Lord, no. So pansin niyo, yung sovereignty niya hindi lang sa mga human life affair. Kumbaga pinanganak ako na mahirap, ang isa pinanganak na sa mayaman. Pansin niyo, sovereign si Lord diyan sa lahat ng area ng buhay natin. Hindi nga lang sa salvation Even din pala sa pag-distribute ng gift. Okay? Mayroong iba na mas marami kinalulugod ng Diyos na mas marami yung gift na kanyang na tinataglay niya. Meron ding iba na isa lang. No? So regardless kung if more gifts you have, more is expected of you. Okay? Little is the gift, little is expected, mga kapatid. So the more meron kang gifts, no? Maraming expectation ng Diyos sa iyo, no? So na dapat mong
gawin. So we see that in Romans 12:1-8. Ano bang sabi dito? For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. No? Hindi tayo puro kamay dito sa church, no? Hindi tayo puro mata. So we do many are one body in Christ and individually members of one another. Pansin nyo? Ang kamay, miyembro ng torso mo, yung body mo, di ba? Member sila ng isa't isa and they need one with the other. So let us, sabi niya, having gifts that differ according to the grace given to us. So meron tayong gifts na iba, diversity of gifts meron tayo. Let us use them, no? In-encourage ang church, in-encourage din ng PRBC, kung may gift ka, huwag mong itago, no? Huwag mong i-hide yung talent mo sa ilalim ng lupa at ayaw mong gamitin, no? Ang gift binigay sa iyo para gamitin, mga kapatid. So dapat, kung ano mang gift na na-discover mo sa sarili mo, gamitin mo siya sa church, sa pag-serve sa lahat. Okay? Dapat hindi ang church, hindi, si Brother Mark lang, si Brother Jesse lang gusto kong pastor, ayoko nang may madagdag, hindi pwede ganun, no? Kasi may gift yon. Huwag nating i-gatekeep yung church na pagbawalan ng iba na mag-express ng kanilang kaloob. It is open for all. And we need it all, no, mga kapatid? So let us use them. If prophecy, ang prophecy could mean also to teach the word, hindi lang siya prediction, mga kapatid, no? In proportion to our faith. If service ang gift mo, in our serving. So the one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, magaling siya magbigay ng exhortation or sometimes magbigay ng mga advice. Gift pa din yun ng Panginoon. Pakinggan natin siya, no? In his exhortation, the one who contributes, meron din talagang member na monetary talaga ang kanyang gift, na yung generosity niya, napaka benevolent niya, no? So, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal. So, pansin nyo, may mga iba't ibang kaloob, gagamitin natin ito, no, mga kapatid. Sabi ni John MacArthur, sa kanyang commentary, binasa ko yung commentary niya, although we do not have the same function, and although our gifts differ according to the grace given to us, we all have a function in Christ Church. We all, lahat tayo, no? May function sa church, and we all have gifts from His Holy Spirit and the obligation to exercise them. Pero ngayon, ganito siyang problema, mga kapatid, no? Ito yung iwasan natin. Finally, na-discover ko na yung gift ko, yung kaloob ng Diyos sa akin at nagamit ko na sa church. Oh, ba't yung iba wala pang gift? Dapat meron kayong gift, ha? Ako may gift na. Hindi tayo dapat sa arrogance, no? Kung hindi pa natin, wala pa silang gift na nagamit, meaning to say, i-discover pa natin yon, no? Or baka i-train pa. Kasi yung gift, hindi yun matik na. Pag may gift ka, matik na, magaling ka na. Hindi. Sometimes those gifts need to be trained. Oh? It need to be developed over time. Kaya dapat may equipping ang church na ginagawa. For example, sa Trinity Bible Church, no? Meron kaming tinatawag na hermeneutic class. Para mga preacher, minsan kasi ang mga preacher, wala-wala na sa outline, no? Magic-magic na lang yung exegesis. So dahil merong equipping na ganon, parang nakokorek ako, di ba? So kami na-develop. Okay? So meron dapat mga ganon, pag-equip sa mga men. Kung for example, wala man lang devotional opportunity, so yung mga men na hindi pa na-train paano magturo, hindi din sila magtuturo sa kanilang pamilya, right? Di ako trained, di ako marunong magturo ng God's Word, di ba? Kasi walang opportunity, no?
Pero pag may opportunity, matuto sila sa church paano mag-lead ng devotion, ma-apply nila yan sa kanilang pamilya. At makakagawa sila ng family worship. At ang bahay, nagiging training ground pa nila, no? Para yung gift nila, ma-develop nila at magamit nila sa church. Okay? So we all have a function in Christ Church and we all have gifts from His Holy Spirit, and we also have the obligation to exercise them in His behalf and in His power. May obligation tayo nga kapatid, no? Na di-discover yon at i-exercise yung gift na yon. So, next. Okay? These gifts belong to the body. Okay? Not to the individual. Yun yung sinabi ko kanina, no, na hindi ito siya for personal or for private use or for personal well-being mo. Yung gift mo, dinisenyo niya para sa body. Mga kapatid, tandaan natin yan. That's in Romans 12:5. Sabi dito, now there are, 1 Corinthians 12:7, now there are varieties of gifts. Right? But the same Spirit ang nag-provide. Okay? To each is given the manifestation of the Spirit for the common personal good? No, for the common good. Di ba? Mga kapatid. So sabi dito ni Charles Hodge sa kanyang Ephesians commentary, the diversity of gifts, ito daw pagkakaiba ng ating mga kaloob na that we all have, no? Is not only consistent with unity, but is essential to it. Gusto natin magkaroon ng stronger unity ang church, yung pag-apply ng kanilang sariling gifts. Essential yon para mapatibay yung unity ng church. Okay? The body, remember, is not one member. Hindi nag-design ang Diyos na si Brother James, nandyan sa kanya lahat ng gifts. Walang gift yung iba, siya lang meron, no? Siya lang ang magagamit sa church. Hindi, no? Hindi siya one member, kundi many. In every organism, pansin nyo, hindi organization, organism. Pag sinabi nating organism, nakakonect tayo. Meron tayong organic unity, kagaya ng kamay na konektado. Okay? Organization, parang ikaw at ang boss mo. Hindi kayo connected, no? So, hindi vital yung connection nyo. In every organism, a diversity of parts is necessary to the unity of the whole. So, parang sinasalamin nga nito yung Trinity. There's unity in diversity. The Father is not the Son is not the Spirit, but they are all one being, right? So in the same way, ganun yung makikita sa church. Sa church, hindi uniformity, but unity. Okay? May unity tayo sa mga gifts na meron tayo. So, we will be healed. Ngayon, paano kung... So how you use your gift, responsible ka at accountable ka doon, kapatid. No? Anong sabi ng Bible? We will be held responsible as to how faithful we are in the development and use of these gifts. So, kapansin nyo yung parable of the 10 talents, na yung iba, ginawa nilang, nag-multiply yung kanilang talent, no? Ginamit nila yung kanilang talent. Yung isa, tinago lang niya doon sa ilalim ng lupa. Nagbukay siya, tinago niya, hindi niya ginamit. Tapos nung pagbalik ng time ng reckoning ng Diyos, ito yung talent mo, hindi ko nagamit, no? So anong nangyari doon, no? God judges our own works, no? Pero hindi ito para i-judge tayo para maimpyerno. I-judge tayo, ang mangyayari, hindi ka makaka-receive ng reward sana, no? Na-loss mo yung opportunity na ma-experience mo yung reward. So, for we must all, we, mga Kristiyano, no?
must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So, tayo, magbibigay tayo ng accounting sa Diyos, no? Hindi judgment, kundi yung ano yung mga ginagawa natin sa gift na pinagkaloob niya sa atin, mga kapatid. If we use our gifts properly, God will give you a reward beyond what you deserve. No? Kaya may mga crown of life sa Revelation. Pansin nyo yun? May mga crown of life, may mga robe of parang royalty. So may mga ganong mga iba't ibang gifts, mga kapatid, para sa gumawa at nag-apply sa gift. So pastors and teachers are to be the ones who prepare God's people for their works of their service and the use of their gift. So dapat ang manguna, yung mga either preacher, pastor, sila yung mag-guide sa congregation at tulungan sila para gamitin nila ang kanilang mga gifts. Okay? Para sa edification. So, if properly magamit yung gifts, help build up the body of Christ. So, kung gusto natin ng healthy church at stable church, dapat isa siyang church na ginagamit properly ang mga kaloob natin for the body of Christ, no? Kumbaga nagtutulungan tayo. We work together. All of us are co-laborers, no? Co-workers. Isa lang ang employer natin si Christ. So, malinaw yan dito, to mature manhood. So, dapat ang church nag-grow siya para ma-reach niya yung maturity. At ang one of the ways para maabot niya yung maturity ng iglesia is yung paggamit properly ng gifts. Next. Gifts properly used, pag ginamit properly itong mga kaloob, help protect the body of Christ. Maproteksyonan ang iglesias. So, ano mangyayari kung maging stable na ang iglesia? Sabi dito, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine. So imagine mo, wala tayong Bible class, walang teacher. Wala tayong Saturday night class, no? Tapos yung preaching lang napakinggan natin na puro application lang. Now ngayon, darating sa inyo ang iglesia, mga cultic religion, bibigyan kayo ng mga argument na hindi kayo prepared, hindi nyo na-aral, hindi nyo na pagbulay-bulayan sa Biblia, posible kayo ma-carried madala kayo sa mga maling doctrines. At mag-lead yun sa inyong para posibleng madala ka sa heretical doctrine na damnable. Okay? So, pero ang church, kung ginamit niya properly sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, meron din silang mga other extra activities na para mapalalim yung pananampalataya nila kay Christ, sa Diyos, stable ka na. No? Magkaroon ka ng stability. Kahit sino pa yung mga cultic religion ang mag-i-entice sa'yo sa maling katuruan, hindi ka madadala. Kasi, you know, na built-in na sa'yo yung mga tamang doktrina. Kaya sabi sa Bible, for the lack of my people perish for the lack of knowledge. So, kaya meron tayong mga theology class, no? Meron tayong Saturday night class para yon sa protection natin, no, sa mga maling katuruan. Kaya meron din tayong 1689 London Baptist Confession para hindi yung kahit ano na lang ang doktrina natin, no? Kasi kung walang confession ng church, ano ba talaga yung stance nyo? Wala ba kayong statement of faith? Wala kayong confession? Ano ba yung paniniwala nyo? Depende lang sa pastor eh. Hindi po yun pwedeng gano'n, no? Dapat meron kayong stance at i-assess nyo kung if the church is still walking on that same direction, no? Yan, so yun yung, so it helps. Lastly, gifts properly used administers God's grace to His people. So as each has received a gift, use it to serve one another. So in fact,
ang paggamit mo sa gift mo, expression din yun ng pagmamahal mo sa iyong kapatid sa iglesia. So dati, nung hindi ka pa member ng church, ako dati nagbabasa ako ng theology, ang dami kong binasang libro para lang sa sarili ko. Para lang ma-aware ako, no? Pero ngayon, na naging kasapi ka na ng iglesia, ba't ka ba nag-aaral lang bakit ka pa nag-aaral lang mga ganito, ganyan? Mahal ko ang church eh. Kailangan kong mag-aral. Kailangan ko silang ma-feed ng tamang doktrina. 'Di ba? So that's an act of love sa ano. Kaya merong ganun. At kung hindi man ganyan yung gift mo, pwede, no? Why are you doing this? Why are you doing that? I love the church. Gusto ko mag-serve sa kanila sa gift na binigay ng Diyos sa akin. Okay? Number 9, last na to. Properly using gifts will be rewarded at the day of judgment. So meron, if you do good, you will receive a reward for that. So, helpful things to ask, no? Galing din ito kay Curtis Thomas. Para malaman natin yung gifts natin, no? What can I accomplish with my present abilities? So ano bang mga current abilities ko ngayon? Tatanungin mo sa sarili mo, no? Anong ma-accomplish ko sa church using the abilities that I already have? Okay? So, pwede yan, no? Number 2, what type of service am I personally drawn to? Pwede yan, may iba sa atin, gusto ko talaga magamit sa evangelism. Diyan talaga ako drawn, no? Or gusto ko talaga sa teaching, no? Yung iba gusto ko talaga mag-counsel ng mga kapatid. Doon ako na-drawn. So, baka yun yung gift na binigay sa'yo ng Diyos, no? Number 3, what have I been educated or trained to do? Hala, SPED ang major ko para sa mga special children. Merong mga special children sa church. Baka dito ko siya pwede gamitin. Teacher ako ng kids, no? Nagtuturo ako ng mga kabataan. Baka pwede kong gamitin yung gift ko dito sa ministry na ito, no? We see that sa isang kapatid natin na ina-assign natin lagi sa mga kabataan, mga kapatid, right? So, what gifts do my pastors and church leaders think that I possess? So, pag sinabihan ka na parang may gift ka talaga dito, kapatid, hindi, wala. Huwag kang gano'n, no? Kasi sometimes that's false humility. Hindi siya humility na i-deny mo yung tunay na meron ka, no? Pag i-deny mo yun kahit obvious na meron ka talaga, false humility yun, no? So, kung may nakita talaga sa'yo at alam mo na meron ka nun, salamat sa Panginoon. Kumbaga na-confirm mo na meron ka, no? And it is not wrong to admit your actual gift na binigay ng Panginoon. Number 5, pwede pastor, pwede preacher, pwede teacher, kapwa believer, nagsasabi sa inyo, parang may gift ka dito. Number 5, what does my family, who should know me best, kasi ang mas nakakilala sa atin, pwede kasi tayo magkaroon ng ibang persona sa church. Parang dalawang mukha, no? Dito sa church, ganito yung pinapakita na hitsura. Pero, mga kapatid, at the end of the day, kung merong mas nakakilala sa atin, yung pamilya natin, no? So, what does my family think that my gifts are? Ano ba yung nakikita nila sa akin, no? You can ask them. Number 6, what specific needs are there in the church body? Titingnan mo din yung need ng church, no? Ano ba yung need ng church? Pwede kaya ako tumulong dyan na area? No? Pwede mo yung kasi posible na yung gift mo, di mo pa alam na may gift ka pala doon. Until that time na nasalang ka doon, may gift pala ako dito. At nai-enjoy ko siyang gawin. Kaya wag natin pwedeng sabihin na, wala talaga, di talaga akin yung area na yan. Hindi talaga ako marunong maganito, ganyan. Huwag mong sabihin. Kasi baka nandyan yung gift mo, mga kapatid, no? We can only know until nasubukan natin. Okay, na-try natin. Have I attempted to use a gift in a certain area and regularly failed? Posible, no, na wala talaga akong gift dito kasi parang failed ako lagi. So may mga cases din na ma-realize mo na hindi mo pala gift yon, no? So may mga time din sa buhay natin na gusto natin magpastor or gusto natin maging deacon.
Pero until such time na na-realize natin, wala, parang di pala talaga ako dinesign ni Lord dyan. No? Meron ding iba na at first wala siyang desire magpastor, wala siyang desire maging teacher or maging deacon. Na-realize lang niya later on, dyan pala siya dinesign ng Panginoon. So, when have I met with success in attempting to exercise a gift or meet a need in the body? Have I asked my closest friends to honestly help assess where I could most successfully serve? So pag may mga friends din kayo, for example, close friend, pag nakita mo siya, for example, hindi naman siya for, hindi siya for, let's say, hindi siya for pastor, hindi siya for deacon, or hindi siya for ganito, ganyan. Nakikita mo na hindi talaga siya para doon. Pero nung tinanong ka niya, para ba talaga ako dito? Sinabi mo, yes, nakikita ko. Mali yun, no? I-assess mo siya. Pwede kang magsabi sa kanya sa truth. Parang mas nakikita ko sa'yo yung ibang area. You can say that. Okay? Walang masama doon, no? Pero kung may desire ka, ipag-pray natin. No? Pwedeng ganun siya, no? Hindi mo na siya kailangang sabihan ng hindi totoo. Okay? So, the fact, ang mga kaloob ay hindi lamang mga kakayahang mahusay ka na, maaari rin itong mga kakayahang taglay mo pa lamang at unti-unti mo pang nahahasa at nalilinang sa paglipas ng panahon. So may ganong gift. Conclusion, Christ not only died for our salvation, He also died, rose again, and ascended to heaven also for our edification. Okay? When He ascended, He give gifts, di ba? So part yon ng benepisyo na nakuha natin sa cross, mga kapatid. So be a good steward of that gift, no? Gawin mong mabuti na maging mabuting katiwala ka sa gift na pinagkaloob ni Lord sa iyo. No matter how simple it is, use it for His glory. And you are not less than others who have more gifts than you. You are equally pleasing sa mata ng Panginoon. So I hope that we learn something about spiritual gifts today. Okay?